Eto mga kababayan, habang etong si Sara Duterte ay pa-travel abroad at puro pa photo op, si PBBM po mga kababayan ay nagtatrabaho kasama po etong si General Manager Mel Robles ng PCSO. So ngayon kung titingnan nyo, sabi po dito sa post ni Sangkay Janjan, eto daw mga kababayan, namigay ng maraming ambulansya ang PCSO kasama etong si Presidente Marcos sa mga LGUs mga kababayan, especially sa Luzon. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, sabi dito, fulfilling the commitment to enhance healthcare accessibility and improve emergency response nationwide, President Ferdinand R. Marcos Jr. joins the Philippine Charity Sweepstakes Office or itong PCSO in distributing patient transport vehicles or etong PTVs. Ibig sabihin mga kababayan, ito yung mga ambulansya, yung mga kinakailangan ng ating mga LGU para nang sa ganun madali nilang matugunan yung pangailangan ng mga kababayan Pilipino po natin pagdating po sa transportation papuntang mga medical healthcare or papuntang mga ospital. So ngayon kung titingnan nyo, sabi pa dito, to various local government units LGUs in Luzon during a ceremony at the Quirino Grandstand, City of Manila on July 9, 2025. At kasama po dyan mga kababayan na PBBM, etong si Isko Moreno. So siguro alam nyo naman yung mga karamihan dito, yung mga matatagal na, naging kritiko tayo ni Isko Moreno noong nagdaang eleksyon. Pero dahil tapos na mga kababayan ng eleksyon at kinakailangan na po niya magtrabaho, siya ang pinili ng mga taga Maynila. So dapat po nating respetuhin yon. At dahil kita naman po natin na sinusuportahan niya yung pamumuno ni PBBM, so okay lang naman mga kababayan. At kita nyo na naman yung pagtatrabaho niya sa Maynila. So karapat dapat din na siya ang nailuklok dyan sa Maynila dahil nakita naman po natin yung pagtatrabaho na ginawa po niya. At dapat yung iba mag-move on na rin. Ano po, respetuhin natin yung ibinoto at sinuportahan ng mga kababayang Pilipino po natin. Pag may mali, o di punahin. Pag tama yung ginagawa, o di sang-ayunan. Ganun lamang naman po kasimple. So sabi pa dito mga kababayan, a total of 387, pero 97 yan mga kababayan ha, PTVs to be turned over to various sites o sites in municipalities in Region 1, Ilocos, Region 2, Cagayan, Cagayan Valley, and Region 3, Central Luzon, 4A Calabarzon, 4B, Mimaropa, at 5 Bicol, and the Cordillera Administrative Region or etong CAR. Sabi pa dito, aligned with the President Directive, the distribution of PTVs is part of the PCSO or etong PCSO, Medical Transportation Vehicle Donation Program or etong tinatawag na MTVPDP, which aims to provide LGU and hospital particularly those in vulnerable and disadvantaged communities which much needed medical transport vehicle. So yung mga nangangailangan ng mga ambulansya. Kahit dito sa amin mga kababayan, isa pa yung ambulansya eh. Tapos ang masaklap pa nito, marami minsan dito mga kababayan na nagkakaroon ng matindi pong karamdaman na kinakailangan maisugod agad sa mga ospital. Dito kasi sa amin medyo malayo yung mga ospital mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, buti na lamang ang presidente po natin gumagawa ng mga ganitong klase ng paraan. So ngayon, pakinggan po natin ang pahayag ni PBBM. Tugaw tayo, upo tayo please. Anyway, laging masaya itong mga event na ito dahil sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at saka municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, hindi pa nagkaroon ng ganitong patient transport vehicle, ay magkakaroon na. Baka sabihin ng mga DD-shet mga kababayan photo ops naman yan, hindi naman totoo yan. Totoo pong ipinamimigay yan. Ano po, totoo pong donation yan ng PCSO dun sa ating mga LGUs para nang sa ganon, mabilis silang makaresponse sa mga pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin pagdating sa usaping pangkalusugan. So kung titingnan nyo pa nga, sabi pa nga dito, wait lang, tuloy natin. Each PTV is equipped with essential medical tools including a stretcher,
oxygen tank, blood pressure monitor, and other supply to ensure safe and timely transport of patient, mga kababayan. So yun po yung laman nung ambulansya na ipinamimigay ng PCSO dito sa pangunguna ni PBBM at ni General Mel Robles. At dito, mga kababayan, sa pagkakataong ito, nagkita po at nagkaharap si PBBM at saka si Isko Moreno. Kung titingnan nyo nga, mga kababayan, dito, ayan o, ang tagal nakausap ni PBBM, eto pong si Isko Moreno. Ano po, so ngayon tuloy po natin. At yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. At asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GML Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient. Hindi, mga kababayan, libre po yan ha. Tandaan nyo, ang pagkakaalam ko, yung mga barangay-barangay, di ba may mga sariling ambulansya yan? May mga sarili pong ambulansya yan. May mga kapitan lang talaga na medyo sakim, mga kababayan, at yung ambulansya inilalagay po nila sa tabi ng kanilang tahanan, saglip na dun sa mismong parkingan ng ng barangay hall. 'Di ba may mga ganyang senaryo? Kaya pag may mga ganyan po kayo na nababalitaan at nalalaman, isumbong nyo po sa inyong mga mayors, mga kababayan, para maaksyonan po. Kasi unang-una, pera po ng mamamayang Pilipino yung pinambibili dyan, pera ng taong bayan. At yan po ay dapat napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Yan po ay free. Lalo na doon sa mga barangay ninyo, may mga ambulansya dyan, may mga sasakyang pambumbero dyan, at yan po, mga kababayan, ay free pong nagagamit na mga kababayang Pilipino natin dapat, at walang bayad. Transport vehicle. Kung titignan nyo po, ay talagang pinili namin na mabuti itong ating ginagamit na modelo para sa patient transport vehicle. Marami tayong pinag-iisipan. Naalala ko ng gobernador ako, marami kasi tayong mga... Kita nyo kung gaano kadami, mga kababayan, marami kaming kailan na nasa Amerika. So humihingi kami ng tulong. Pinagdadalang kami yung magagandang ambulansya na kanina nakikita mo sa sine na malalaki. Very grateful naman kami dahil napakaganda at napakamahal, hindi kayang bilhin ng probinsya. Ngunit, noong nagkaroon ng emergency, yung mga malalaki na yon ay hindi na babagay doon, lalo na doon sa mga maliliit na bayan kung saan maliit lang ang daan. Nag-uusap nga kayo ni Mayor Isko, sabi na lalo dito sa Manila, puro iskinita yan, hindi makapasok. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil yun na nga, nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle. Ngunit, kita nyo kung gaano kadami. Yung na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Kaya naasahan ko na pag turnover namin sa ating mga LGU, kayo na munang bahala. Alagaan ninyo na mabuti ito. Tatagal ito ng matagal, basta't alagaan natin na mabuti. Kahit gamit na gamit. Tama, kasi biruin nyo, Toyota to. Toyota yung brand, mga kababayan. Nito pong mga ambulansyang ito na ipinamimigay. At napakadaling hanapan ng pyesa ng Toyota. Tandaan nyo po, mga kababayan. Toyota, Isuzu, Mitsubishi, yan yung mga matitibay na sasakyan. Yan, meron na kaming experience doon sa mga una naming na ibigay. Basta't inaalagaan na mabuti, tama ang pag-service, tama ang paggamit, pagka nangangailangan ng pyesa, palitan kaagad. At nakita naman namin na basta't we look after the vehicles, ito itatagal ng matagal. Kaya we are very happy now to be able to do this dahil dito sa administrasyong ito, karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Nagmi-meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol sa lahat ng mga serbisyong ibinibigay, tungkol sa mga insurance, upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Dahil nung panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang ng ating healthcare system. Saan ang kailangan ayusin? Sino ang pwede nating asahan? All of these things, in-apply namin dito sa aming programa.
hindi lamang dito sa transport vehicles, kung hindi pati na sa ating buong healthcare system, pati nating mga ospital, pati nga yung PhilHealth. So, ito ay isang bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng ating healthcare system. Dinala ko ito, ang ating counting statistics, ang na-distribute na ng, mula noong June 2022 to 2025, nakapag-distribute na tayo ng 680 na ganito, na PTV across the whole Grabe, Philippines. no? Grabe, solid. Ngayon, ang nandito sa harap ninyo, 395, is that correct? 397 na vehicles. Hindi pa ako bumababa sa... At to be clear mga kababayan yung sasakyan, yan po ay pag nasa inyong mga barangay na, yan po ay libreng magagamit ng kahit na sino man po na mga kababayan Pilipino po natin na nasa sakupan ng kanilang mga barangay. At yung gas naman dyan ay nakadepende sa puso ng inyong mga barangay chairman. May mga barangay chairman kasi mga kababayan na swapang, madamot, at ayaw magpagamit ng mga ganitong sasakyan. Yun nga iba, ayaw pang magpagamit at ayaw pa ding maggas. Pero may mga barangay chairman naman kasi na may puso at willing ipagamit yung mga sasakyan at ginagasan pa nila. Ibig sabihin, wala silang kinukuha na kahit na piso sa kanilang mga nasasakupan. Ano po ng mga kababayan Pilipino po natin. Anyway, ituloy pa natin. Sa sasakyan, pinagmamalaki na ni Mel Robles that it is the biggest in the world na pagbigay ng ganito. Well, nagulat din ako dahil hindi naman yun ang habol natin. Ang habol lang natin, ang habol ko talaga ay lahat ng ating LGU, lahat ng ating mga municipalities ay magkaroon. Kaya, solid. Sa 680 PTVs, tapos na yan. Ngayong araw na ito, meron tayong 387 na ipamimigay, but this is for Luzon. Kasabay nito, na ipamimigay din natin, meron din tayong 123 para sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao. Kasama dito sa batch na ito, yun ay maibibigay na natin. Kung maalala ninyo, we have 149 cities, 1,493 municipalities, which makes 1,642 cities and municipalities in the Philippines. Kaya, pag natapos natin lahat ito, by the end of the year, masasabi na natin, lahat ng city and municipality ay nabigyan na natin ng ating patient transport vehicle. Solid! Ang plano natin sa susunod, dahil siyempre yung ibang bayan mas malaki sa ibang bayan, yung city mas malaki sa ibang city, titignan ngayon natin kung ano yung pangangailangan. We have to base it already on the population ng bawat lugar. So yung malalaki talaga, kahit nabigyan ng isa, kailangan balikan natin dahil sa laki ng kanilang populasyon, kailangan natin maserbisyuhan lahat. Kaya yun ang babalikan natin. We now have today in Luzon, sa Ilocos 30, Cagayan Valley 72, Central Luzon, 100, Calabarzon, 27, Mimaropa, 59, Bicol Region, 64, at Ancar, 35. So, this is an ongoing program. Ito ay nagkataon lang na this is a release for most of Luzon. But we will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. Kaya ipagpapatuloy namin ang pagpapatibay hindi lamang sa paramihan nitong transport vehicle kundi pati na ang buong health system natin, buong healthcare system natin. Inaayos natin ang ating mga ospital, linagyan na natin ng mga specialty centers. Meron tayong ng bago, yung tinatawag na bukas na center para sa mga karamdaman na hindi naman kailangan na ma-ospital, na ma-confine. Lahat po yan. Yung PhilHealth, pinaparami natin ang insurance coverage, pinaparami natin ang serbisyong ibinibigay ng PhilHealth, binababaan natin ang payment, ang bayad. Kasi kahit papano, yung pasyente, pagka magpapatingin o magpapagaling, ay meron pa rin kontribusyon. Dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente. At kung tayo ay... kaya kung gaano kadami, pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Bigyan na lang natin ng siguro yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko, na nasubukan ko, administrative cost lang. Wala yun, mga 100 piso yun. Tama na yun. Yun lang ang siguro na ibigay nila. That is the aspiration. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Siyempre, yung pondo lagi kulang. But
minamanibla natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Congratulations sa mga LGU. Thank you, Mr. Alright. President. And O ayan, di ba mga kababayan, hindi po photo ops yan. Yan po ay kusang pinapamigay sa atin pong mga LGUs. Ano po, hindi po katulad nung iba dyan na kailangang bago ibugsok yung itinatanim na puno, kailangan munang may mag-cellphone, may mag-picture. Ano po, bago umupo at ibugsok yung itinatanim na na puno, mga kababayan. So ngayon, hindi rin katulad nung iba dyan na kahit nakalipas na yung pangyayari, pupuntahan pa para makapagpa-photo op. So eto po mga kababayan, talagang on the spot etong ginagawang ito na pamimigay ng mga ambulansya sa mga LGUs. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ganyan po magtrabaho ang gobyerno ni PBBM. Etong PCSO na binabanata ng mga DD-shit noon na may mga anomalya daw, bakit eto, dire-diretso pa rin ang pagtulong ng PCSO sa pamumuno ni General Mel Robles. Kung eto mga kababayan ay kurap, wala sanang ganitong klase ng pagtulong. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, bukod sa sunod-sunod yung mga pagpapatumba, wala naman mga ganitong klase ng aktibidad. Ano po? So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi nyo mga kababayan hingil po dito sa pamimigay ng ambulansya ng PCSO mga kababayan sa pangunguna ni General Manager Mel Robles at ni Presidente Marcos mga kababayan? At ano rin po ang komento ninyo hingil po sa pagtatagpo ni PBBM at saka po ni Isko Moreno dito po sa lungsod ng Maynila. Ano po? So comment below na lamang po.